Inihahandog ng Radyo Maria at ng Commission on Youth ng Diocese ng San Jose, Nueva Ecija ang programang Yukat on Air. So let's join our hands and sing aloud. Let's show the world, let's show them how. That the only way to make the world as one is to follow the way of love. Maligayang po sa inyong lahat. Ito po ang programang Yukat on Air na sumasahing papawid mula dito sa Commission on Social Communications ng Diocese ng San Jose, Nueva Ecija, at inyo pong napakikinggan sa 99.7 FM Tarlac, 101.5 FM Cagayan at 102.1 FM Isabela. Tayo rin po ay napapanood via live streaming sa www.dioceseofsanjose.org at sa Facebook account ng ating programa, ang Yukat Study Group at facebook.com. Ito po ang inyong Kuya Richard, ang inyong kayukat ngayong oras na ito, at kasama natin si Kuya Jomar po, na inyo rin po magiging kayukat sa mga oras na ito. At bago tayo magpatuloy sa ating programa, sa ating talakayan at kwentuhan, sa panibago na namang tema tungkol sa katisismo ng mga kabataan, tayo muna ay mananalangin at pangungunahan tayo ni Kuya Jomar sa ating pambungad na panalangin. Atin pong damhin ang presensya ng ating Panginoon sa ating piling ngayon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mapagmahal naming Ama, patuloy po kaming nagpapasalamat sa patuloy ninyong pag-ibigay sa amin ng pagkakataon upang magkaisa, makapiling ang mga kabataan at makapangusap sa kanila ng iyong mga banal na aral. Salamat po, Panginoon, sa patuloy ninyong pagkalinga sa amin, sa aming kalusugan, sa aming pamilya, at higit sa lahat sa aming pagmiministeryo sa mga kabataan. Hinihiling po namin ang iyong paggabay sa mga oras na ito, at patuloy po kaming humihingi ng iyong pagkapala at pagsusugo ng iyong banal na Espiritu upang sa pamamagitan namin ay maihatid po ang iyong mga banal na aral sa higit pang nakararaming mga kabataan. Patuloy niyo po kaming lingapin at basbasan, gayon din ang lahat ng aming mga pagsisikap upang maihatid ka sa higit pang maraming mga kabataan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Maraming salamat Kuya Jomar sa pangunguna sa ating pambungad na panalangin. At mapagpalang pakikinig po sa inyong lahat. Kayo po ay nakikinig muli sa programang Yukat on Air. Ito po isang oras na talakayan tungkol po sa katisismo ng mga kabataan, katisismo ng mga kabataang Katoliko. At bago po tayo dumako sa ating Yukat question ngayong araw na ito, tayo muna ay magkakaroon ng maikling balik-tanaw tungkol dun sa mga napag-usapan natin noong mga nakaraang Biyernes. Tungkol po sa Yukat question number 44. At ang tanong dito, Kuya Jomar, ay who created the world, no? Ayan. Yung sinong lumikha ng sanlibutan, ng lahat ng mundo, no? At sabi rito sa Yukat answer dito sa ating Yukat book, God alone, no? Wala nang iba na lumikha ng daigdig kundi ang Diyos lang. Hindi lang ng daigdig kundi ng sangnilikha. So ganun term kasi Lahat na nag-exist. Kasi kasama yung buong universe, at kung may mga, sabi nga kung marami pang mga universes Yes. ay ang Diyos ang lumikha nito, no? Kasi bago, ayon sa mga bagong discoveries, ang dami palang universe, no? Hindi lang yung solar system natin kundi napakarami pa. Napakalawak talaga. At ito ang sinasabi ng ating katisismo, ang Diyos lamang ang lumikha nito. At nilikha ng Diyos ang lahat mula sa wala. No? From nothing. Ex nihilo ang tawag dito. At sabi rin dito, everything that exists depends on God and continues in being only because God wills it to be. So lahat ng bagay
ay nanggaling sa Diyos at patuloy na umiiral, patuloy na umiinog, no? Dahil sa Diyos at dahil sa kagustuhan ng Diyos. Ito yung sinasabi. Natatandaan ko, Father Richard, na nung nakaraang episode natin, very striking sa akin yung tungkol do sa creation story na kung saan binibigyan ng emphasis yung Trinitarian God. Yes, oo. At sabi nga rito sa yukat din natin, itong buong creation daw, itong buong sangnilikha, ay isang community project, hindi individual project. Yes. No? Community in a sense and in a way na hindi lang iisa ang gumawa, kundi ito'y bunga ng isang komunidad, ng isang pagmamahalan kung sino man yung nandun sa komunidad. No? At ibig sabihin, parang pinag-usapan. No? At talagang hindi lang isa ang nagdesisyon, kundi higit sa isa. Tama. At ito nga, dahil dun sa revelation ng ating Panginoong Hesukristo, nalaman natin o ipinahayag niya sa atin na ang Diyos Ama ang lumikha pero hindi siya nag-iisa. Kundi nandun na ang anak, no? Hindi pa man Jesus ang pangalan niya, Yes. ay nandun na. At ito'y sabi nga natin, ikinote natin yung sa Book of Genesis, sa creation, sabi roon na let us create man, no? Likhain Let natin. us, natin. So plural at may kasama siya. At ayon sa ating kalarawan, larawan, ano? So ito ang lumikha ay may kasama. At ito noon ay hindi pa natin alam, hindi pa alam ng tao kung sino ito. Sa Old Testament hindi pa malinaw kung sino yung kasama ng Ama sa paglikha. Pero dahil sa kaganapan ng pagpapakilala ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo, ay nagkaroon ito ng linaw na yun pala ang sabi ay ang ang siyang lumikha. Pero ang lahat ng bagay ay nilikha sa pamamagitan ng anak at para sa anak. No? Ibig sabihin, all creation, lahat tayo ay nilikha ng Diyos para kay Hesukristo. No? At magkakaroon tayo ang lahat ng kaganapan kundi sa pamamagitan ni Hesukristo. At ang Espiritu Santo, ang siyang patuloy na nagbibigay buhay, ang siyang patuloy na nagbibigay ng grasya at biyaya para ang lahat ng bagay ay kumilos at magkaroon ng buhay ayon doon sa kalooban ng Ama. At yung Espiritu Santo rin yung parang nag-uugnay sa ating lahat. Sa lahat, oo. Sapagkat ito nga yung espiritu ng pag-ibig at ito yung pag-ibig na ito ng Diyos ang siyang nag-uugnay at nagpapaging isa ng lahat ng bagay, lahat ng nilikha ng Diyos. Kaya nga napakaganda, pagpasok natin, Kuya Jomar, sa susunod na topic natin, sa UCAT question number 45, no? Napaka-exciting itong topic na ito actually. Kasi sabi rito sa UCAT question number 35, do natural laws and natural systems come from God also? So, ina-affirm nitong question na ito, Kuya Jomar, na mayroong mga natural laws. May mga batas, pamantayan ang kalikasan na sinusunod, no? Yung natural systems, may sistema din ang kalikasan. Ito ba'y galing din sa Diyos? Ano maganda siguro, Kuya Jomar, pakibasa mo at para dire-diretso na tayo sa ating talakayan. Ang sabi dito ay, yes, the laws of nature and natural systems are also part of God's creation. Siguro itutuloy ko na yung explanation ng UCAT tungkol sa sagot na to na maliwalag na sinabi na yung natural laws at natural system ay likha rin ng Diyos. No? Galing din sa kamay ng Diyos ang mga bagay na ito. Dahil nga sinabi ito, man is not a blank slate. He is shaped by the order and the natural laws that God has inscribed in His creation. A Christian does not simply do whatever he wants. He knows that he harms himself and damages his environment when he denies natural laws, uses things in ways contrary to their intrinsic order, and tries to be wiser than God, who created them. It demands too much of a person when he tries to design himself from start to finish. Oh, napakaganda nito. Kasi ano ba yung mga halimbawa ng natural law o yung batas ng kalikasan? Halimbawa dito, Kuya Jomar, yung law of gravity. Isa ito sa mga natural, it's a law of nature, na kapag naghagis ka ng anumang bagay sa ere, ito ibabagsak dahil doon sa law of gravity. Meron din tinatawag na yung law of inertia. Yes. Yung sa motion, kapag tumatakbo yung sasakyan, ikaw ay mapapa. Yung may movement. Yung force. The law of force, no? May force, no? At ang dami ito sinasabi sa science, yung law of nature.
At maganda kasi pinag-aralan natin previously yung about faith and reason, science and faith. Ano. Ngayon pumapasok tayo doon sa konkretong discussion on natural laws. Na ang tanong nga, ang concern dito is hindi meron o walang natural laws. Kundi ito bang mga existing laws ng nature? Kasi imagine, Kuya Jomar, no? Kung walang batas ang kalikasan, walang natural law, what will govern nature? So, magkakaroon ng disorder. Disorder, no? Imagine halimbawa, yung pag-ikot ng mga planeta sa solar system. Imagine parang everything is designed, no? Nakadesenyo na hindi sila nagbubungguan, may hindi proper bumabagsak. distance o hindi bumabagsak, no? Hindi sumasalpok sa araw, no? Tapos halimbawa yung earth na lang parang perfectly designed by God na itong earth na ito is perfect for living. Yes, for human life. Yung distance niya sa araw tamang-tama lang. Yung distance niya sa ibang planeta tamang-tama lang. Yung gravity, yung sa moon and earth, tamang-tama lang para magkaroon ng high tide, ng low tide, no? Everything perfect yung pagkagawa. No? Even yung human body, kung titingnan natin yung katawan ng tao, imagine, no, kung wala nang law, wala nang sinusunod na batas yung mga bahagi ng katawan natin. Imagine yung system, no? Masisira. Kaya nga, kung titingnan natin, kapag nagkasakit tayo, ito halimbawa nilagnat tayo. Sintomas ito, hindi pa sakit yung lagnat. Sintomas na merong something wrong sa sistema mo. May disorder na nangyayari. No? Which itong disorder na ito is coming from outside or maybe coming from inside also na nawala sa sistema, sa tamang sistema yung ating katawan. No? Kaya nakita natin, ang tanong dito ay, galing rin ba sa Diyos itong batas na ito, itong sistema ito ng kalikasan? Alam mo, napakaganda ng paliwanag ni Father Richard sa mga nakikinig po sa atin. Ipinapakita lang talaga dito how our God is a God of order. Hindi siya disorder. No? Yes. He designed everything according to order, according to what is beautiful, according to what is needed. No? At hindi ito magagawa ng kahit sino. Even sabihin natin, hindi ito kayang i-duplicate ng tao. Yeah. Because katulad nga ng sinabi dito sa explanation dito, that man is not wiser than God. Kapag kinlaim niya na mas mahusay siya sa Diyos, magkakaroon ng problema tayo doon. Yes, oo. Nakatuwa nga yung ngayon may mga bagong innovation sa science, like yung genetic engineering. Yung bang they are trying to create pag-aralan nila itong mga genes na ito ng tao. At meron nga umuusbong din yung mga yung mga ilan pang mga concerns sila ngayon yung genetically modified organisms, no? Yeah. Pati yung tao, yung ang tawag doon, yung kukopyahin ka. Cloning, di ba? Galing sa hayop, pati tao na sinusubukan nilang pag-aral, baka pwedeng i-clone, no? At itong mga ganito, alam mo Father, hindi natin sinasabi na masama ang technology, no? Malaking tulong sa atin yan It becomes easier for us to live. Kaya lang kapag yung halimbawang eto nga pumapasok tayo dito sa laws of nature and natural systems, if we disrupt it, kasi natural ito from the time we are created, it's already there. You know, from the time of creation, the natural laws and the natural systems are already there. At kung i-disrupt natin ito, merong consequences na tatamahin tayo. Yes. At hindi magandang consequences yun. That explains why yung simbahan po natin do not support, like for instance, sikat na sikat ngayon yung Ice Bucket Challenge. Although maganda naman yung kanilang intention, which is to support yung research ng against ALS, yung isang debilitating disease na walang gamot. Na tama naman, we donate it. Kaya lang, ang nagiging proseso kasi doon is they are using embryos, which is already a living organism, a living thing. At yun yung tinututulan ng simbahan natin na pwede okay mag-research. Gawin ninyo lahat ng mga dapat magawa. Sinusuport. I believe even the Vatican supports yung scientific researches, no? Given na hindi ito nagdi-disrupt ng natural laws and natural systems. Actually, ang pinaninindigan dito kasi ng simbahan is, again, yung value of life. Exactly. No? Kasi yung
living embryos, no, gagamitin mo sa pag-aaral is really it's moral, no. Yes. And at yun ay buhay ng tao, hindi naman embryo ng pusa, ng aso, ng baboy, no, kundi human embryo, no, at gagamitin mo sa pag-aaral, which is really palatandaan ng talagang pagbaba na ng pagtingin ng dignidad ng tao. Talagang ibinababa na sa object na lang na pwede mong pag-aralan, no? At isang bagay rito na tinitingnan din natin sa ito yung sinasabi magandang yung punto ni Kuya Jomar. Sabi kasi rito sa UCAT natin, a Christian does not simply do whatever he wants. Exactly. No? Kasi ibig sabihin, meron tayong sinusunod na sistema. Mahalaga yung sistema na yun, mahalaga yung natural law, yung batas na yun to govern us, to guide us. Hindi para sakalin tayo, para mapanatili yung order and harmony sa nature, sa universe, no, sa buong mundo, sa buhay natin. Imagine kapag ang buhay natin walang out of order, sa disordered life, no? Imagine it's a hell, no? Kaya napakahalaga nitong natural law, itong mga batas na ibinibigay sa even human law, merong human law na tinatawag Kasi yung natural law that is already in nature kaya nga natural law. It is hindi tayo over and above that law. No, part tayo nun. At whether you like it or not, we have to follow that natural law. Like the law of nature, no? Katingnan natin kapag mayroong bumagyo, yung mga landslide na ganito or mga baha, no? Flash floods na ganyan, it is because nasisira na ng sangkatauhan yung kalikasan. At ang tendency ng kalikasan is really dahil nasira yung sistema ng kalikasan, talaga rebellion ang nature. At yun yung sinasabi kong consequence. Consequence. Yung sinasabi natin dito na we do whatever we want. Hindi po simpleng hindi ganoon kadali na i-disrupt mo ang isang natural na sistema. Katulad nung sinabi ni Father Richard, yung mga bundok natin, may mga likas talagang puno yan that existed before us, even before us. Yes. So, nandyan na yan. Natural na sa kanila. That's the natural system na tinatawag. And then, here comes man. At dahil masyado siyang magaling, no, because he is superior, sabi dito sa next question, no, nakalagay dito that man is superior. Kasi doon tayo nilikha ng Diyos Binigyan tayo ng Diyos ng kapangyarihan to govern whatever He created together with us. No? Kaya lang ang nangyari, masyado tayong magaling So, dinisrupt yung natural system. So, ano nangyari? Yes. Babalik sa atin. May consequence. Ang inaano rito, Kuya Joe Martin, yung bang misuse of freedom Kasi kapag rebellious ang attitude natin, na kahit yung natural law ay ating sisirain o ating i-disobey, who will suffer tayo? Like halimbawa, ikaw personally, try mong huwag umihi ng 3 araw, 5 araw. What will happen to your body, no? O kaya naman ay anong gagawin kapag yung halimbawa, hindi ka uminom o hindi ka kumain, something will happen. Yes, at yun yung sinatawag nating consequence ng pag-disrupt sa natural systems o sa natural laws. Na alam niyo, ang sagot dito ng UCAT is lahat ito ay galing sa Diyos. Even these laws or these systems that govern us ay galing din sa Diyos. Kasi ang Diyos ay imahen ng order He is a God. Ang nature ng Diyos natin is order. Yes. God is a God of order, diba? Exactly. At kapag nawala yung order na yan, something bad will happen. Definitely. Alam niyo, napaka basic nung ano. Actually, itong question na to, this is a no-brainer. No? Kung gagamitin natin yung salitang balbal na no-brainer. Totoo yun kasi, tingnan mo everything is in order. Bago pa tayo dumating dito, everything is in order and then papasok ka, tapos ibibigyan mo ng disorder. Ano mangyayari? Babalik yan sa'yo. Ang nakikita, alam mo, Kuya Jomer, nakikita ko rin doon, yung problema sa atin, sa paligid natin, mismo sa sarili natin, is actually kapag yung harmony, yung order ng nature na yan talaga ay hindi natin sinunod. Totoo. No? Kasi there is already a law that governs us. Aside from yung mga human laws, like ano yung human laws? Ito yung mga batas na natin, like yung may 10 commandments, that is divine and divine law na. May divine law, may human laws, like yung human laws, like yung mga batas ng gobyerno, ng pamahalaan natin. Kapag yung mga batas na ito kasi ay ibinigay sa atin para
para sa kabutihan natin, hindi para sakalin tayo. Exactly. No? Kapag sinira, especially yung natural law na pinag-uusapan natin ngayon, no? Especially kapag ito yung sinira natin, basically, may negative effect agad ito. Na sinasabi may consequence agad ito. No? Kanina nga, nabanggit ko kanina, halimbawa, hindi ka dumumi, hindi ka umihi for several days, o kaya hindi ka uminom ng tubig, no? O kaya naman, yung sumobra tayo dun sa what is needed, no? Exactly. Like, sige, gusto mo lang kumain ng kumain, walang pakialam, wala kang, kasi you want to do what you want, no? Talagang, sige. Inom ka ng ganito. Meron itong effect. Kasi even our body, meron din siyang ano ba yung kailangan talaga at hindi kailangan lang ng katawan. Which is called the natural system. At halimbawa, isa ring kumbaga, problema natin sa society nga. I don't want to consider it problem, but a concern, Bakit tayo halimbawa yung natural law will tell us that male is for female and female is for male. Pero because we want to do what we just want to do what we want, no? Kahit ano na lang, meron nga ngayon hindi lang issue ngayon yung lalaki sa lalaki, babae sa babae. Ang mas matindi pa ngayon. Tao sa hayop. Oh, hindi ko alam yun. Hindi mo ba alam yun? Meron pang ganun? Yes. Oh my God. Meron pang meron pang halimbawa ay nagpapakasal pa nga halimbawa sa dolphin, sa aso niya, no? At ito pang pinakamatindi, Kuya Jomar, meron pang mga kabalinto na nangyayari pati sa kalansay. Sa patay na tao. Oh, man. Ay nakikipag-relate, alam mo na, I think that's called bestiality. Yung sa hayop, yes, hayop, bestiality. No? Pero I don't know kung anong patawag mo. Pati yung minsan naidemanda nga, nabasa ko sa internet, no? Yung naidemanda pa yung isang babae kasi yung kalansay ng isang patay na ay inano niya para sa pakikipagtalik, no? No, kakaiba It's really different. It's really crazy, no? Imagine ang society natin ngayon, no? I don't know if we can still consider that as perversion or what, no? Crazy talaga, no? Anyway, ito yung sinasabi natin na sa natural law is really very something na kinakailangan natin i-consider seriously that we have to follow. Sabi nga rito, he knows that he harms himself and damages his environment when he denies natural law. Ibang makakasira sa iyo kapag hindi mo yan Hindi lang sa environment, pati sa katawan, no? Katulad nung sinabi mo kanina na hindi lang yung pigilin kundi yung sobra. Alam mo na kung anong mangyayari sa'yo doon. At kasi parte po tayong lahat ng natural system at natural laws. At once dinisrupt natin ito, something bad will happen. Kasi it's already disorder Yes, parang derive mo yung sarili mo mula doon sa order, ginagawa mong disorder. At kapag disorder na, chaos ang mangyayari. Something bad. There's no good that will stem from that. There's Yes. always bad. Bad things agad yung mangyayari. So ito yung ilan sa mga nakakalungkot, no, kapag talaga yung misuse of freedom at kahit na itong laws of nature ay sinusubukang i-violate. No? Mamaya sa pagbabalik natin Kuya Jomar, susubukan pa natin tingnan yung ilang mga detalye at ilan pang mga pwedeng mga issues na pumapasok dito sa ating UCAT question number 45. Wag po kayong alis. Magbabalik rin kaagad ang ating programang UCAT on Air.
Nagbabalik po ang programang UCAT on Air. Ito po muli ang inyong Kuya Richard. At kasama pa rin po si Kuya Jomar. Kanina pinag-usapan natin, Kuya Jomar, yung UCAT question number 45 na very very exact Interesting Yes. na pag-usapan question. dahil ito yung tungkol nga sa natural law at sa natural systems na sabi natin ay galing din sa Diyos. Na itong mga batas ng kalikasan na ito, pamantayan at itong natural systems o mga sistema, batayan, ay dinisenyo talagang bahagi ng paglikha ng Diyos para i-govern lahat ng sangnilikha, para everything will be in order, no? At lahat ay ayon doon sa plano ng Diyos, no? Ibig sabihin doon pa lang sa natural law, masasalamin na natin kung anong klaseng Diyos itong may gawa ng lahat ng bagay, no? Sabi mo nga kanina, God is a God of order. At dahil siya ay Diyos ng kaayusan, siya ay Diyos ng kagandahan, gusto niya na lahat maayos, gusto niya na lahat nasa order. At yun nga, dahil nilikha niya tayo and he made human being superior sa lahat ng kanyang mga nilikha. Naging weakness natin yung yung sinasabi mo kanina na freedom, no? The abuse of freedom. Yes. No? God gave us free will, God gave us freedom, pero karaniwang ginagawa natin is we abuse this freedom. At ano nangyayari? Nakikita natin yung mga consequences, no? Yun nga, isa sa mga nabanggit siguro yung environmental catastrophes na nagaganap ngayon. Although alam natin na even previously nangyayari na ito, kaya nakikita natin na malaking bagay o malaking factor yung ginagawa ng mga tao na pag-disrupt sa natural order of things. Even sa sarili natin, no, ngayon, dami-dami na nating sakit. Na dati naman, wala naman itong mga ganito. May mga bago ngayon, nakakagulat, no? Exactly. At ito ay marahil dahil sa patuloy nating pag-abuso ng kapangyarihan o kalayaan natin sa ating mga sarili. No? Katulad nga sinasabi mo kanina, we eat nowadays, we eat so much unhealthy food na dati naman hindi. Na ngayon, dahil sa sobrang ganda ng technology, things are becoming so easy. Nakakalimutan natin mag-exercise. No? Na dati naman hindi, kasi dati everything is done manually. Ngayon, automatic na lahat. At nakikita natin yung consequence ito. Umiikli ang ating tawag doon, yung lifespan ng tao. Umiikli. Unlike before, siguro ito yung isa sa mga consequences of yung nabanggit natin kanina na abuse of freedom. No? Actually, nakakagulat nga ngayon, Kuya Jomar, yung mga iba-ibang mga sakit, no? May Ebola, no? May ano pa ba yung mga, I think yung ibang sakit, palagay ko, genetically modified eh. Tingin ko. Talagang genetically, parang Naapektuhan na yung genes natin. oo. Yung mga in the past, nagagawa natin sa sarili natin. Oo. Actually, yung kaya dinidiscourage yung GMO kasi halimbawa, 'di ba nakakita na kayo ng mga kakaibang size ng mga patatas, ng mga kalabasa, lalaki, no? Nakakatakot tuloy kainin. At ang dami, pati daw yung mga ngayon, mga beef, no? Yung iba ay genetically modified na. Minsan hindi ka na sigurado talaga sa kakainin eh. Kaya napakaswerte pa rin yung may mga backyard, Yes, mga backyard garden, gardens, yung mga merong may sariling halaga, mga native na tapos alam nila, no? Tapos halimbawa, napakahalaga na alam mo pa rin yung kinakain mo kasi once you go to restaurant, no, mga fast food, hindi mo alam kung saan galing, and at the same time, hindi mo alam kung ano mga pinaglalagay doon, no? Kaya I think ang yun napansin ko even dito doon sa parokya na kung saan naka-assign ako sa Gimba, I was shocked kasi ang daming cases ng cancer. Oh, really? Especially yung sa mga kababaihan, yung breast cancer. I don't know why. Sa lahat ng mga parokya na na-assignan ko, doon sa parokya na yun, napansin ko ang daming cases of breast cancer. Sabi ko nga, ano kayang meron dito sa lugar na ito? Bakit ganun karampant ang mga breast cancer patients? At ang nakikita ng ilan ay talagang sa food, no? At ngayon, sa lifestyle, no? Kasi nga, yung we are going against really the laws of nature. Exactly. Kung ano yung kailangan natin, yung abuse, alam natin, abuse of freedom. Halimbawa, yung ako, minsan, guilty ako dito. Yung pagpupuyat, halimbawa, di ba? Iba na yung generation ngayon eh. Mas gising tayo sa gabi, no? Yes. We don't have enough rest, enough sleep, no? And then, we don't have, yung abuse din sa, yung sa
sa trabaho, minsan we overdo We things. work ourselves to death. Yes, oo. Totoo yun. Yung mga ganun salita. trabaho. Especially siguro yung mga nagtatrabaho sa mga Call centers. Yes. Talagang baliktad ang mundo nila. So, yung sistema talaga, totally nababago. At yung katawan natin, sometimes reacts, no? Doon sa maling sistema na ginagawa natin. Parang kalikasan. Kapag sinira mo ang kalikasan, magre-react yan. May flash flood, no? So, ito yung ilan sa mga... Ganun din yung katawan natin eh. Sabi nga, yung body natin is a microcosm of the universe. Yes, No? yeah. I've heard that. Yung katawan natin, kung ano yung design ng katawan natin is also the design of the whole universe. Actually, God designed us perfectly. Yes. Totoo yun. Sabi nga sa, I was watching Discovery Channel, no? The human hands are the perfect tools. The human body is a perfect machine. At nangyayari, abuse natin. At Yes. dahil nasisira ang sistema ng ating katawan, nagre-react ngayon yung katawan natin. Nagkakaroon ng sakit. Yes, so, Ngayon, yung mga diabetic ngayon, napakadami na. Yung mga may hypertension. That's because of unhealthy lifestyle na yeah. disruption of the order which we are originally designed to follow. Yes. Oo. Halimbawa, isang makina, lagyan mo ng yung sa halip na lagyan mo ng gasolina, nilagay mo tubig, ano mangyayari? Masisira, no? Of course. So, ganun din sa atin, sa katawan natin, just like a machine, no? Kapag mali ang ibinilalagay dito, sa halip na healthy ay yung mga nakalalason, of course, it will really react at masisira yung sistema natin. So, ito, no, napakaganda. Itong UCAT question number 45, akala natin medyo ganito lang, may technical discussion, pero makikita natin na merong pastoral Yes. concern, merong pastoral implication itong discussion natin on natural laws. Kasi lagi natin tatandaan na ang Diyos, ang nais ng Diyos sa atin lahat ay maging maayos tayo. Sabi nga siya ay Diyos ng kaayusan at kagandahan. Ano? At ang gusto niya lahat tayo, kapag sinunod lang natin ito, marunong tayong sumunod. Hindi tayo matigas ang ulo. At hindi lang natin ginagawa kung ano yung gusto lang natin gawin. Kundi tinitingnan natin, ito ba'y ayon ito ba'y naaayon, no? Sa isip ng Diyos, sa kalooban ng Diyos. Kasi yung will of God, yung kalooban ng Diyos, makikita natin yan sa pagsunod din natin even in the natural laws, no, na binibigay sa atin. Alam mo, isang magandang pagnilayan din natin ngayon, hindi lang yun tungkol dito sa alam natin that natural laws already are existing. Siguro maganda rin nating tingnan dito anong epekto nito sa ating correlation with other human beings, Yes, which like us are also created. No? We are all created in the image and likeness of God. At dahil dyan, we have to respect their very existence. Dahil once na hindi natin nirespeto yun, it's against the natural law. Yeah. At yun, nakikita natin ngayon, no, very, very much in the news ngayon, yung mga persecutions na nangyayari. Yeah. That is not how God intends it to be. That is not the natural law. That is disruption of the natural order of things. At ano nangyayari? Well, I was really very shocked. No? Naiiyak na ako sa totoo lang kapag nakikita ko images sa TV or sa internet na yung mga kapatid natin in the Middle East, they are really persecuted. No? They are literally being killed or annihilated. No? Alam niyo, one time, Kuya Jomar, yung isang kaibigan kong seminarista, pinakita niyo sa Catholic.org yung video talaga on how they, beheaded yung mga Christians as in live na binibideo pa nila kung paano nila sabi ko hindi ko kaya Hindi ko kinaya. At once I tried, I attempted actually kasi nakita ko rin sa internet yan, pero nung in the middle of it, actually naiyak nga ako kasi grabe, this is a human being doing to another human being. Sabi ko, this is against natural law. Parang alam mo yun, manok na parang nagkatay ka lang ng manok na ginilitan mo ng leeg. My God, sabi talagang and ano siya parang yun nga, katulad siya sabi natin kaya, this is not how God wants it to be. This is against the God of order. Yes. Hindi ito and then they will say they are doing that in the name of their God. That's an insult. Diba? That's what kind of God? No? Totoo yun. And who is that God na talagang gugustuhin? Yes, exactly. No? Yung ganoong it's really grabe. Hindi ko alam kung... And this is the God of nature. This is the God who instilled in us the natural laws. Parang hindi yata consistent sa ganong paniniwala.
napapatayin mo ang kapwa mo kahit na magkaiba kayo ng paniniwala just because you want to push what you believe, Yeah. isa-sacrifice mo yung buhay ng isang human being din na katulad mo. That is not how God wants it to be. Maganda tong discussion natin ito, Kuya Jomar, kasi it will lead us to the discussion next week, no? Tungkol sa Yukat question number 46. Kasi makikita natin na nilikha ng Diyos lahat in order. Yes. On the first day, second day, third day, fourth day, hanggang pagdating ng sixth day, nilikhaan ng tao. Diba? On the sixth day, and then on the seventh day, God rested na mahinga. Pero makikita ko yung the book of Genesis, makita natin, kailan nagkaroon ng disorder sa creation? Nung Nung pumasok dumating yung na ang tao. tao. That's weird, no? Kasi Imagine, everything is in order, pero nung ganda-ganda dumating... na Sumasok yung tao, nagkaroon ng disorder. Yes, because of makita natin yung history, no, na Yes. yung dahil sa pride, dahil sa Yes. disobedience, no, going against the law of nature, going against the law of God, and going against the law of humanity. No, ito actually yung dinisobey ni Adam and Eve, no, although they are symbolic, Yes. figurative, no, they symbolize humanity. Itong Totoo dalawang yun. ito. Makikita natin na noong pumasok ang sangkatauhan, because of that freedom, no, abuse of freedom or misuse of freedom, doon na nagkaroon talaga ng disorder sa creation. Kaya nga, we need a redeemer. Anyway, we are summarizing it all now, no? Pero makita natin kung ano yung plano talaga ng Diyos, no? Pero sabi ng ibang philosopher, man is condemned to be free, no? Parang yung freedom na ipinagkaloob ng Diyos, yun pa yung naging condemnation natin. Because of that freedom, ay, yun nga, kagulo-gulo na ang mundo. Nagkasalalabid na ang buhay ng tao, no? Yung bunga ng kasalanan, no, nang dahil sa hindi tamang paggamit ng kalayaan ay sanga-sanga na, salasalabid na kumbaga. Nagkaroon na ng kahirapan, nagkaroon na ng patayan, lahat na. At sometimes it is very hard to undo these things, Yeah. no? And until now, we are experiencing it. Kung ano yung nangyari during the time of Genesis. Yeah. Until now, we are experiencing it. Yung undoing, yun ang pinakamatindi, pinakamahirap. At sometimes we kung titingnan natin, parang ano ba, hopeless case na ba ito, no? But I think the good thing is that the thing that gives us hope is we are redeemed Yes, by the blood oo. of Christ. Yes. Which we will discuss further Yes, sa oo. mga Kaya susunod nagkaroon ng nating, kahalagahan kasi Christ is giving us a new law to really redeem us. Yes. Kasi nagkaroon ng abuse na sinira natin yung natural law, sinira natin even the divine law, no? And even human law, yung batas ng tao. And there is another law that Christ binigay sa atin para talagang ma-undo lahat ng ito. Isang batas lang talaga ang makakapag-undo nitong kumbaga salasalabid sanga-sanga ng epekto ng pagsuway sa batas ng Diyos, no? At ito nga yung batas ng pag-ibig, and we will discuss that soon, no, later, no, sa ating mga discussions. But Kasi I somehow, believe in this chapter we are discussing God the Father. yes, no? yes, oo. At, ang title ng chapter is I believe in God the Father, no? So next chapter siguro we will of course we will God the discuss Son, it. God the Son. Mm. We are now entering into this deeper understanding of who God is for us. Pero maganda, at least ngayon pala nagkakaroon na tayo ng malino na perspective na saan tayo dadalhin itong discussion. Itong pananampalataya natin na ito na mula doon sa plano ng Diyos, talagang from the very beginning ay malino ang plano ng Diyos, no, na lahat ay magkaroon ng kaayusan. Yun nga lang yung sanang kalayaan na iregalo ito ng Diyos Exactly. kapag hindi masama kasi galing sa Diyos, regalo ng Diyos to para sa tao, it's a gift na para ma-enjoy natin yung malaya nating ma-enjoy yung iba pang nilikha ng Diyos, no? Yes, and God is so kind. It's so generous to give us free will and freedom. Kasi alam mo, Kuya Jomar, sa pagninilay ko kung bakit binigyan ng kalayaan ng Diyos ang tao is because of love. Totoo. Kasi God is love and we are created out of love and we are also called to love. At itong love na ito will only be realized in the context of freedom. Kasi without freedom, there is no love at all. Kasi hindi man tayo robot, di ba? Di sana Yes, oo. gumawa na lang ang Diyos ng robot. Oo. Yung love, yung freedom na yun, ibinigay ng Diyos sa tao para ma-exercise niya yung love in freedom. Yeah. And Freedom to be in able to love. reciprocate Yes, the love freely. for God. Yeah, Freely, yes. no? Na walang pumipilit sa iyo.
Kaya lang, na-distort may kalaban nga Ito na may yung demonyo nga kasalanan, ito na Oo. yung temptation. Yes. ito na lahat. Kaya yung freedom na yun na supposedly is for our own good na distort at naging pamamaraan para magkasala at sa halip na lumapit sa Diyos, no, ay lumayo sa kalooban ng Diyos, no. But we still have the freedom to choose. Yes, At oo. ganyang kabait ang Diyos because He continuously gives us the freedom to choose. Hindi niya tayo dinidiktahan. No, ganyan tayo nilikha ng Diyos. It's up to us, really. Yes. Kaya yung freedom na yun, hindi inalis ng Diyos Kahit nung nagkasala, sa ibang nagdalawang isip ba ang Diyos mukhang namali yata ako na binigyan ko ng kalayanan. Hindi. Hindi inalis ng Diyos ang freedom na yun, kundi pinanatili niya even after our sin, no? After our failure, our fault, no? Sapagkat sa pamamagitan din ng freedom na yan, we will be redeemed, no? Yeah. Kasi si Jesu Cristo, later on we will discuss, freely, no? He chose, no? Ginive up niya lahat para sa ating lahat, no? Para maisin tayo. Anyway, mamaya po sa pagbabalik na ating programa, napakaganda ng ating discussion. Pero napapasin ko ting gumaganda discussion natin, napuputol na yung oras natin. So, pagbabalik po ay ibibigyan natin ng paglalagong synthesis yung ating topic ngayong araw na ito. Huwag po kayong aalis, magbabalik rin po kaagad ang ating programang Yukat on Air. Mahal ka ng Diyos, dapat mong malaman. Hindi Kanya
Nagbabalik po ang programang UCAT on Air. Ito po muli ang inyong Kuya Richard. At kasama pa rin po si Kuya Jomar. At dumarako na tayo ngayon, Kuya Jomar, sa paglalagom doon sa synthesis ng ating pinag-usapan tungkol sa UCAT question number 45. At mga kapatid, napakaganda ng ating discussion kanina. Talagang, yun nga lang, napakabilis ng oras. At tinukoy natin dito, pinag-aralan natin yung tungkol doon sa tanong na, do natural laws and natural systems come from God also? Ito bang mga batas ng kalikasan at sistema ng kalikasan ay nanggaling rin sa Diyos? At ang sabi ng ating UCAT ay oo. Ang mga batas na ito ng kalikasan at ang sistemang ito ng kalikasan ay galing din sa Diyos at bahagi ng nilikha ng Diyos, so bahagi ng creation, no? At ito nga, ano ba yung batas na ito? Ito yung batas na siyang nagiging gabay at siya nagiging pamantayan ng lahat ng bagay upang ang lahat ay magkaroon ng sistema, no? Ang lahat ay patuloy na uminog ng mayroong harmony, may order, may kaayusan, no? Sapagkat kung wala itong kaayusan na ito, itong batas na ito, imagine ang mundo magulo, no? Kaya nga napaganda na sa Book of Genesis, sabi doon, in the beginning there was chaos, no? Sa umpisa mayroong kaguluhan pero binigyan ng Diyos ng order ito, ng kaayusan ng lahat. So, sinasabi at pinapakita rito that God is a God of order, that God is a God of beauty, no? At makikita ito sa kalikasan. Yun nga lang, sabi natin na itong number one na sumisira sa kaayusan na ito ay ang tao. Na dahil sa kasalanan ng tao, sa katigasan ng ulo ng tao, ay nagkaroon ng pagkagulo-gulo, no? Nagulo ang sistemang ito, kaya maging ang kalikasan, maging ang ating mga personal na buhay nagkagulo-gulo na rin dahil sa hindi natin pagsunod dun sa batas ng kalikasan. Idadagdag si Kuya Jomar. Siguro magandang pag-isipan din natin, no? Pagnilay natin, especially sa mga kabataan na marami ngayong mga tanong, no, Father, no? At katulad nga kaina habang nasa break tayo ay napag-usapan namin ni Father Richard yung ganda ng pagkakasunod-sunod nitong mga topics natin. Kasi malaking tulong ito sa ating mga kabataan ngayon na very much into modern technology na talaga. Na everything is easy, everything is instant. At sometimes we forget that everything came because of natural law, because of natural system. And that is because God created us in order and in harmony, katulad na sinasabi ni Father Richard. Kaya magandang pag-isipan natin, pagnilayan natin, ano yung naibabahagi ko dito? Ano yung pwede kong magawa para higit pa nating ma-appreciate yung natural laws, yung natural system na tinatawag natin. At meron din dito personal challenge para sa ating lahat na personally, paano ako makikibahagi? No? Paano ko susundin yung I still have time. Buhay ako ngayon at may pagkakataon pa ako na sundin yung law of nature, no? Like halimbawa, yung pangangalaga sa aking sariling katawan, no? Na yung kakainin ko kung ano yung nararapat, susundin ko kung ano yung halimbawa yung sa tulog, sa gising, no? Ito yung bahagi ng pagsunod. At kapag sinunod natin ito, who will benefit? Tayo rin. Exactly. No? At makakita at mararamdaman natin yung harmony and order sa sarili at sa buhay natin. Even in our relationships, no? Yeah. Relationships and also relationship with others, relationship with nature, and of course, relationship with God, no? So ito ho yung hamon, ito yung implication ng ating UCAT question and answer ngayong araw na ito. So maraming salamat po sa inyong pakikinig. Darako na tayo ngayon sa ilang mga pagbati. Siguro si Kuya Jomar muna, baka may gusto kang batiin. Binabati ko yung mga youth ng Cathedral at ang ating diocese, no? Sa isang linggo at magkakaroon po ng strategic planning ang DYCC. At sana ay patuloy na po nating ipagdasal ang ministeryo po ng ating simbahan para sa mga kabataan. At humihingi rin tayo, Kuya Jomar, ng panalangin para sa ikauunlad at ikapagtataguyod ng ating proyekto, especially sa UCAT, no? Yes. Hinihiling natin at siguro ay later on kapag nagkaroon na ng linaw itong ating mga programang ito, pwede natin ding anyayahan ng ating mga kabataan nakikinig dito sa programang ito, no? Siguro isang episode natin ay hindi tayo muna sasagot ng mga tanong, kundi ilalahad muna natin sa lahat ng mga tagapakinig natin yung programang inihahanda natin para sa UCAT Center. Yes, oo.
At yun nga po, gusto rin nating pasalamatan yung patuloy na nakikinig at sumusubaybay sa atin, lalong-lalo na yung talagang masugid na tagapakinig natin, yung kambal namin dyan sa Gimba, si Nalyn at Hello, Josie. si No? Ate Lynn at saka si Ate At Josie. maraming kabataan talaga nakikinig dito sa Gimba. Actually, hindi lang mga kabataan, kundi even yung mga advanced in age ay natutuwa at natututo raw sa ating discussions. No? Maraming salamat po. May mga pari din na nakikinig sa atin, no? Kaya binabati rin natin ang mga kaparian, especially yung kaparian ng Diocese ng San Jose. Yes, opo. Maraming salamat Siyempre po. si Bishop, Si Bishop, of course. pauwi ngayon galing sa Virac. Sa Virac, dahil nag-celebrate ng Ruby Jubilee ang Virac Catanduanes, ang kanilang diocese. So binabati natin ang lahat ng mga taga-Virac Catanduanes, no? At ngayon po, tatapusin natin ang ating programa ngayong araw na ito sa pamamagitan ng isang panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ama naming mapagmahal, Diyos naming mapagkalinga, Ikaw ang Diyos ng kaayusan, ng katiwasayan at kagandahan. Ikaw ang Diyos na pinagmula ng lahat at Ikaw ang Diyos ang kahahantungan ng lahat ng bagay. Tulungan mo po kami na mapanatili sa amin ang kaayusan, sa aming personal na buhay, sa aming buhay na pakikipag-ugnayan, sa aming buhay pamilya, at sa aming buhay bilang iyong sambayanan. Aming Ama, dahil sa aming pagkamakasarili at pagkamakasalanan, nagkaroon ng kaguluhan ang aming buhay. Nagkaroon ng kaguluhan ang aming pag-iral na minsan ay nauwi sa kawalang kahulugan ng aming pag-iral. Tulungan mo po kami, ibalik mo po kami sa tamang daan, sa tamang sistema, sa tamang kaayusan. Itinataas namin sa iyo aming ama kabataan na nakaranas ng ganitong sitwasyon na tila ba wala ng direksyon, wala ng kahulugan dahil ang buhay nila ay wala ng kapanatagan, wala ng kaayusan dahil sa samot-saring kadahilanan. Huwag mo po silang pababayaan. Gumamit kayo sana ng mga instrumento na maghahatid sa kanila at magbabalik sa kanila sa tamang kaayusan ayon sa iyong kalooban. Maraming salamat po sa pagsusugo mo ng iyong anak na si Jesus na siyang manunubos namin at siya nag-umpisa upang ang kaguluhang ito ay magkaroon paunti-unti sa pamamagitan ng aming pakikiisa ng ganap na kaayusan at katiwasayan sa aming buhay at sa espiritu ng pag-ibig at pagkakaisa na iyong ipinadala sa amin upang patuloy ka naming maranasan at maramdaman sa pamamagitan ng simbahan. Ang lahat ng ito, aming Ama, ay aming isinasamo at idinadalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. So muli po, maraming salamat po sa inyong pakikinig hanggang sa susunod pong Biyernes. Ito po ang inyong Kuya Richard, ang inyong nakayukat ngayong oras na ito at nakasama po natin Si Kuya Jomar po, patuloy po nating inaanyayahan ng lahat na makinig at sumubaybay po sa ating programa. at hanggang sa susunod na Biyernes, magkayukatan pong muli tayo. I wish that all the wars would end, so a time of great in our land, a time of peace, a time of love, a time of unity for